tayong magiging saksi! Iga, 29 na lugar sa bansa nagtala ng danger level heat index ngayong araw. Sa Negros Oriental, may mga nahimatay sa street dance. May nasawi naman dahil umano sa heat stroke sa Cavite. Saksi, si Oscar Oida. Nakakostyum pang mga kalahok habang buhat ng mga rumisponde nang mahimatay ang ilan sa gitna ng street dance sa isang festival sa Santa Catalina, Negros Oriental. Tinatiyang 30 kabataan ang nawala ng malay. Maayos na ang kanilang lagay. Pero ang 80 anyos na tatay ni Zarina Orbiar ng Cavite City, pinaglalamayan ngayon ng kanyang pamilya dahil umano sa heat stroke. Maaga pa lang hindi na siya mapakali. Pasok-pasok, labas-pasok. Tapos nung gabi, yun na nga ho yung init sa loob ng bahay. Dapat siya po wala naman siya kasama. Oras na yun. Yun yata yung 50 degree, ang init. Kaya yun ang ano niya, cause ng kinamatay niya. Ang pamunuan tuloy ng Barangay 58, minabuting araw-araw na magpa-movie marathon with aircon habang mainit umano ang panahon. Nang sa ganon ay may matatambayan ang kanilang mga senior citizen. Ngayong buwan po, sa aming barangay, ang nababawian ho ng buhay ay nasa 4 na senior citizen. Kaya ho minarapat namin na magkaroon ng movie marathon nang sa gayon ang aming mga constituent na lalo na ang mga senior citizen ay gumanda ang pakiramdam, kaya talagang inopen namin ang barangay. Dala-dalawang electric fan pa nga ang gamit ng ilan na tinatapatan pa nila ng yelo. Ano po kasi siya diabetic, bago na-stroke na rin po. Kaya kaya kailangan niya talaga ng malamig. Tsaka maya po naliligo. 45 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point sa Cavite City kanina. Danger level na naman, gaya ng 28 pang lugar sa bansa. Medyo matindi po kasi yung temperatures natin recently dahil may high pressure na naka-apekto sa atin lalo na nung early April. So malaki po yung role ng high pressure eh. Kapag halimbawa binalita po na may low pressure area, ibig sabihin more likely ulan doon sa lugar. Pero kapag high pressure po, ang dinadala po niya sa atin, drier condition at mas mataas na temperature. Ilang LGU ang nagsuspindi ng face-to-face classes hanggang bukas. Extended pa hanggang April 30 ang face-to-face suspension sa public at private schools sa Sarangani Province. Hindi lang mga tao kundi pati mga hayop apektado ng matinding init. 3 beses kada araw kung paliguan ang ilang baboy. Madalas ding paliguan ang mga bakang ito dahil hinihingal. Ang husky na ito, ginawang tulugan ang palangganang may tubig sa Nueva Ecija. Tayo kasi pwede tayong magpawis. Kumpara sa kanila, hindi naman sila nakakapaglabas ng init through pagpapawis. Kaya mahigpit ang monitoring sa mga hayop sa Manila Zoo. Binabasa ang kanilang pwesto para lumamig. Binabantayan din ang temperatura at binibigyan ng blocking yelo para pamatid init. Pati ang mga reptile, binabantayan. Tagaktak din ang pawis ng iba pang kapitbahay natin sa Southeast Asia. Base sa datos ng Metro Weather, bukas posibleng umabot sa 41 degrees Celsius ang temperatura sa Vientiane, Laos, 39 degrees Celsius sa Naypyidaw, Myanmar at Bangkok, Thailand, 38 degrees Celsius sa Phnom Penh, Cambodia. Temperatura pa lang po yan at hindi yung heat index o yung dama nating init. Sa Thailand, naglabas ng extreme heat warning ang mga otoridad dahil inaasahang aabot sa 52 degrees Celsius ang heat index. 30 na ang nasawi sa heat stroke sa Thailand mula January 1 hanggang April 17, ayon sa kanilang health ministry. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Mataas ang mahigit 30% ang insidente ng sunog sa bansa ngayong unang 4 na buwan ng 2024 kumpara noong parehong panahon ng 2023. Sa gitna nito, problema pa rin ang kakulangan ng fire trucks at fire station sa mahigit 100 munisipalidad. Saksi si Chris Zuniga
ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Tinupok ng apoy ang mahigit 30 bahay sa Talisay City sa Cebu pasado alas 5 ng hapon kahapon. Ayon sa BFP, 1 oras ang tumagal bago naapula ang sunog na posibleng nag-ugat sa problema sa linya ng kuryente. 1.2 million pesos ang tinatayang halaga ng pinsala. Walang nasaktan pero nasa 100 residente ang apektado. Nagpaabot na ng tulong ang Talisay City LGU. 4 na bahay naman ang nasunog sa Lapu-Lapu City kahapon. Nasunog din ang bahagi ng controlled dump site sa Dagupan City, Pangasinan. Agad itong inapula ng mga bumbero pero patuloy itong binabantayan dahil sa posibleng pagsiklab muli ng apoy. Inaalam pa ang sanhi ng insidente. Sa bayan naman ng Bayambang, isang commercial establishment ang nasunog. Ayon sa BFP, hinihinalang nagmula ang apoy sa ikalawang palapag kung saan nakaimbak ang ilang panindang furnitures at home appliance. Walang nasaktan pero umabot sa 1.6 million pesos ang inisyal na danyos. Kita naman ang lawak ng pinsala ng grass fire noong Lunes sa drone video na ito sa Delfin Albano, Isabela. Nasa 6 na hektarya ang lupaing sakop ng National Greening Project ng LGU kung saan nakatanim ang mga melina at nara. Pero malaking bahagi nito ang naabo dahil sa insidente. Ayon sa mga otoridad, desidido ang LGU na kasuhan ang mga nasa likod ng pagsusunog. Sa ngayon, ito ang pinakamalaking insidente ng grass fire na naitala sa lugar. Sa tala ng BFP, umabot na sa mahigit 8,000 ang insidente ng sunog sa buong bansa ngayong 2024 mula January 1 hanggang ngayong araw. Mahigit 30% itong mas mataas kaysa sa parehong panahon noong 2023. Ayon sa tagapagsalita ng BFP, sa gitna ng kabi-kabilang sunog ngayong tag-init, problema sa ilang lugar ang kakulangan sa mga fire truck at fire stations. As of March, ang ating kakulangan pa rin po ng fire truck and fire station is nasa 120 municipalities. And these are mga island areas. The good thing is, ongoing na nga po yung collaboration natin and nagkakaroon na po ng signing of deed of donation for the lot kung saan itatayo yung ating mga fire station. Nakita rin daw ng BFP sa kanilang pagsisiyasat na karamihan sa mga sunog ngayon ay dahil sa overuse ng electric fan. Isa yan sa nagiging investigation natin, lumalabas, mga electric fans na overuse or na overheat na dahil nga 24 hours nang ginagamit. Paalala ng BFP. I-check din natin ito, lalo na pag padating na yung tag-init, kung ilang years naman na yan na ginagamit at ilang beses na ring na-repair, might as well bumili na lang po. Para sa GMA Integrated News, Chris Zuniga ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, ang inyong saksi. Patay sa lalaki matapos pagbabarilin ng kanyang nakaalitan sa isang bilyaran sa Caloocan. At sa Cagayan de Oro City naman, pinagsasaksak ng isang lalaki ang kanyang mga anak. Saksi si June Veneracion. Inasinta ng gunman na ito ang nakatalikod na lalaki. Pagkalabit ng gatilyo, tumba ang biktima. Nangyari ang krimen umaga kahapon sa labas ng isang bilyaran sa Caloocan. Bago yan, makikita sa CCTV footage ang lalaking may hawak na baril na pinapalayo ng kasamang may dala ng tako. Nakasurod ang isang malaking lalaking nakakap. Nawala sila sa kuha ng CCTV. Pagbalik, nakahawak sa dibdib ang malaking lalaki na si Mark Martin. Doon na siya pinaulanan ng bala ng suspect na si Jose Dwight Vergara III. Nakarecover po kami ng siyam na basyo ng bala. 45 caliber po siya. Sabi ng isang saksi, nanunood ng billiards game ang suspect at biktima hanggang nagkainitan dahil sa pustahan. Sinamo na po ng suntukan. Yung pala may dalawa pong baril yung tao. Inawat na po ng tatay, hinila na palabas. Ang sinod na po ni Mark. Naulila ni Martin ang kanyang asawa at 5 anak. Hustisya ang sigaw ng byuda. Inalisan niya ng tatay yung mga anak ko. Inalisan niya ako ng asawa, ng kapatid, yung mga kapatid niya. Maraming nawala dahil dun sa balang nilagay niya dun sa asawa ko. Base sa impormasyon ng PNP, hindi pa nakakalayo sa Kamanava area ang suspect.
may mga pulisa daw na nakatutok sa mga lugar na posibleng pinagtataguan niya. Seaman at pasakay na ng barko ang tumakas sa si Vergara ayon sa kanyang mga kaanak. Panawagan na lang po sa pamangkin ko at saka sa kapatid ko. Ayusin nila yung naging problema nila. Kung kinakailangan lumutang sila, lumutang na lang. Kasama ng sospek ang kanyang ama nang mangyari ang krimen. Hindi na siya mahanap sa kanilang lugar. Pinag-aaralan na raw ng pulisya kung meron din siyang pananagutan. Sa Cagayan de Oro City, nagduluksa ang isang ina ng 2 taong gulang na anak na napatay sa saksak ng sariling ama. Sugatan naman ang 4 taong gulang na kapatid ng biktima. Nangyari ang krimen habang namamasukan siyang kasambahay sa Hingoog, Misamis Oriental. Ako kamukon sa akong anak na laki, sir. Nakita na ko na patay na. Nahuli na ang 30 anyo sa suspect na posibleng ihabla ng parricide at frustrated parricide. Kumpiskado ang ginamit umano niyang gunting at kutsilyo. Mga ibang pasalo sa mga bata ako na pasakita akong mga anak. Selos ang nasisilip na motibo sa pananaksak. Nagalit daw ang suspect sa pag-alis ng kanyang kinakasama na ina ng mga biktima. Sabi mismo ng ina ng mga bata, dati pa raw silang nag-aaway ng partner dahil sa hinalang may ibang lalaki raw siya. Nananawagan naman sila ng tulong para sa gasto sa libing ng anak at pagpapagamot ng isa pang anak. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Tinaas ang yellow alert sa Luzon at Visayas grid sa loob ng ilang oras ngayong araw dahil sa manipis na reserba ng kuryente. Ayon sa Department of Energy, hanggang kalagitnaan ng Mayo, maaari magpatuloy ang mga yellow alert, pati ang mga red alert kung saan posible pa ang mga brownout. Saksi, si Maki Pulido. Para lang makasiguro, nagpa-check up na ng blood pressure si Lola Melinda sa kanilang health center. Mula kasi nang tumindi ang init, nakakaranas na siya ng pananakit ng ulo. Pinagpipre ko na huwag naman magbabaran out. Pero isang malaking planta lang daw ang pumalya mula ngayon hanggang katapusan ng Mayo. Magkukulang na ang supply ng kuryente. Yan ay kahit na tiniyak noon ng Department of Energy na may sapat na supply ngayong tag-init. In the next few weeks until the middle of May, that we are going to have yellow alerts and possibly red alerts in some areas. If none of our plants are going to go offline, then perhaps it's just yellow alert. Depensa nila dyan, humigit sa inaasahan ng konsumo ng kuryente simula noong nakaraang linggo dahil mas mainit ang panahon kesa sa mismong forecast ng Pag-asa. Sa Luzon, halimbawa, kahapon nahigitan na ang forecasted peak demand para sa buwan ng Mayo, ang peak ng tag-init. Dikit na rin ang peak demand sa Visayas at Mindanao kumpara sa forecast. We still remain to have sufficient supply until the week 15. However, starting on week 16, which is practically last week, we have noticed the sudden increase in demand. 6 na planta ang maaring isyuhan ng show cause order ng Energy Regulatory Commission. Ilan ito sa mga biglang nag-forced outage o pumalya kaya rin nagkulang ang supply noong nakaraang linggo. Nang magkulang ang supply, nagmahal ang bentahan sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. 47% ang iminahal sa Luzon, 14% naman sa Visayas. Mas mahal na ang singil, mas mataas pa ang konsumo ng marami. Tulad ng pamilya ni Madel na gumagamit ng 4 na maliit lang na electric fan. Kaya ang 2,000 pesos na huli niyang electric bill, posibleng mas malaki sa susunod. Wala nang merienda, babayad na lang doon sa bill. Ayaw pa itong tawaging krisis ng Department of Energy, pero nagpapatulong na sila sa mga consumer na magtipid muna. Kung pwede raw magtipid talaga sa paggamit ng kuryente, gagawin ito ni Madel. Pero nasa health center si Madel para ipa-check up ang bunsong di na tumigil ang ubot sipon mula nang uminit ang panahon. Mahirap po talaga kasi sa sobrang init po talaga, ma'am. Sobrang kailangan talaga ng supply ng hangin, lalo na may baby. Kaya kailangan po talaga, kung tutusin, hindi kailangan magtipid, lalo sobrang init. May mga inaasahan namang magbubukas ng mga planta na sasapat daw sa paglaki ng energy demand ng bansa hanggang sa mga susunod na taon. Karamihan dito, renewable energy. Hindi nga lang aabot ngayong tag-init. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.